ang katotohanan. Saksi sa DYSP kasama ang inyong sandigan ng katotohanan sa Palawan. Saksi sa DYSP komprehensibong talakayan at paghihimay ng napapanahong mga isyu at balita. Ihahatid sa inyo ni Junfred Calamba. Saksi sa DYSP labanan ang fake news. Dapat totoo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Saksi sa DYSP. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Good morning, lalawigan ng Palawan! Mga kapuso, araw po ng Lunes, panibagong linggo. Huling linggo na ito actually. Sa buwan ng Pebrero 2026. Ngayon po ay 23 na, mga kapuso. Samahan niyo po kami hanggang 10 o'clock in the morning. Siyempre sa ating pong mga balita, sa ating pong mga talakayan. Welcome sa ating pong pagtatanghal ng Panglunes na edisyon ng programang Saksi sa DYSP. Makakasama po natin Super Kenneth Calumres, Super Rene Olape. Mamaya nariyan din ang ating pong Chief Technician Super Bembe Bendanillo. Siyempre ako po ang inyong makakasama, ako po ang inyong kapuso, ang inyong saksi, Junfred Calamba. Kumusta po ang weekend ninyo? Maraming mga kaganapan over the weekend. Marami pa rin pong nag-aantabay doon po sa mga ilalabas na impormasyon ng ating Philippine National Police dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaugnay ng nangyaring shooting incident noong pong Miyerkules, February 18, Ash Wednesday, yan po sa Barangay San Pedro, kung saan isa pong ka-op personnel ang pinagbabaril, patay. Itong si Miss Joanna Honson Infante. Noong pong Sabado, nakatanggap tayo ng impormasyon na inilipat na po sa Central Office. Ito pong manager ng Kaap Area Center 4, si Manager Muhammad Nagarascal, kasama ang ilan pang mga personnel ng Kaap Puerto Princesa. Yung kanilang legal officer, nakausap pa natin ito si Attorney Garaes. Nung ayaw nang magbigay ng pahayag si Manager Rascal, tapos si Mr. Arsaga,
kapwa Iloilo naman yung kanilang new assignment, mga kapuso. Ito'y araw lang matapos po yung insidente ng pamamaril at yung pong pagbisita ng Director General ng CAAP noong pong Huwebes din kaagad. Matapos po yung pagpaslang dito kay Miss Infante. Samantala, dami talagang social media investigator. Mga Detective Conan. Pag mga ganito, mga kapuso, Pero inaantay natin yung opisyal na magmumula po sa PNP. Kaugnay ng sinasagawang investigation, may binuong Special Investigation Task Group. Pero iba-iba na sa social media, mga kapuso. Samot-saring may mga suspect na nga, na inilabas. May mga litrato pa. Kung saan ayon po doon sa panawagan ng PNP, hindi po nakakatulong. Dahil hindi naman magagamit sa korte yung mga yan. Hindi naman magagamit as evidence. Ang problema, kung yan man ay totoo, kung yan man ay may kinalaman nga doon sa krimen, nasunog na. Yung pong ginagawang investigation ng ating pong mga otoridad. Naapektuhan na yung pong paghahanap dahil makakabantay na, naalarma na yung pong mga suspect, possible suspect, mga kapuso. No? So ingat po tayo. Ingat po tayo. Oo, tayo po ay pare-parehong gustong makuha yung hustisya para doon po sa biktimang pinaslang, lalong-lalo na yung kanya pong pamilya na naiwan. At ito pong kasong ito ay marisolba sa lalong madaling panahon. No? Pero sana ay hindi po ma-compromise. No? Yun po, yung tamang termino na gamitin yung pong mga iniingatang mga impormasyon. No? Dito po sa kasong ito. Kasi kahit sino naman, o pwedeng maglabas sa social media. Yun nga lang, hindi po makakatulong sa paglutas. Baka makakagulo pa. Baka makaapekto pa. Baka mapabagal pa po, yung pong pagkamit ng hustisya ng pong biktima at ng pamilya po nito. Mamaya muli tayo yung makikipag-ugnayan. Sana din yung PNP po, regular yung inyo pong pagbibigay ng update. Nang sa ganon, hindi po kayo nauunahan ng counterpart ninyong mga media at vlogger. For consumption ng mga marites ng publiko, mga kapuso. Sana ay may regular update kada isang araw, Dahil ngayon, Lunes, o 2 araw na lang, mag-iisang linggo na. Hindi naman natin minamadali yung ating pong PNP. Gusto naman natin maging maayos ang kalalabasan. Slowly but surely. Hindi yung mabilis nga pero sablay naman. Po, mabilis ngang may dinampot na suspect pero hindi naman pala yun. May kinasuhan, hindi naman pala sapat ang ebidensya.
di wala din. Di ba? Sasayang lang yung effort ng ating pong mga otoridad. No? So sana yung cooperation ng ating pong mga kababayan doon sa nagpapatuloy na investigation ay ibigay po natin na sa ganon ay malutas ito pong krimen na ito, panibagong krimen sa lungsod ng Puerto Princesa. Mahirap yung nape-pressure eh. Ha? Baka maling tao yung madampot, maling tao ang makasuhan. O for achievement lang, Paul Guy naman. Yung pananagutin. So, hindi pa rin po na-serve yung justice. Opo. Good morning sa ating po mga suki. Yung isang nakumpirma. Ito, confirm na. Balikan natin. Confirm na ang buhaya sa siksikan. Kasi may video na eh. Nung una, wala eh. Di ba? Yung reported lang nung nakarang linggo, nung mangingisda na may buhaya dyan sa ilog ng Barangay Siksikan sa may Golden Valley. Walang video nun eh. Kaya nag-validate pa yung mga barangay officials. Hindi ko lang alam kung natuloy noong Sabado at Linggo yung mga taga-PCSD at PWRCC. Pero may lumabas ng video eh, mga kapuso, o mga residente na talagang naaktuhan yung pong buhaya na nagbibilad ng kanyang sarili, nagpapainit doon sa isang bahagi nitong kabakawanan ng Barangay Siksikan. DYSP Super Radyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Saksi sa DYSP. Alas 8:35 ng umaga mga kapuso. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong palatuntunan. Headlines muna po tayo ngayong araw ng Lunes. Ilan sa mga balitang sa inyo mga kapuso. Philippine Statistics Authority Palawan nagsagawa ng National ID Advocacy at Registration Efforts sa Muslim Community sa Southern Palawan. Palawan at Puerto Princesa nagtala ng mahigit 400 kaso ng dengue. Antabayanan din ang update sa sasagawang regular na sesyon ng City Council dahil araw po ngayon ng Lunes. May sesyon po ang Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa. Mga barangay ng Cagayancillo nakatanggap na ng tig 100,000 piso mula sa pamalaang panlalawigan. Ano yun? Ayan ginagalaw mo kasi ito. Yan Mga kapuso,
Makikipag-ugnayan tayo. Baka po pwede po ninyong masagot, Police Captain Brian Rayoso, sir. Parang ang hirap-hirap nyo na pong tawagan ngayon, no? At hihingi lang naman tayo sana ng update sa ating pong mga otoridad. No? Pag naunahan po kayo nung pong mga marites sa social media, nananawagan kayo ng iwasan, tangkilikin yung mga unverified information. Pero kulang naman yung inyo pong inilalabas na information sa publiko. Kasi yung publiko gustong malaman, no? Yung mga updates. Kumusta na yung investigation? May suspect na ba? O ngayon sinasabi na huli na raw yung suspect. No? Sino paniniwalaan natin dito? Yung pulis na wala pong sinasabi o yung kumakalat na mga balita sa social media? No? Eh yung tao gustong-gustong malaman yung mga updates kasi hindi basta krimen lang ito eh. Insidente po ito ng pagpatay sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya hindi nyo rin masisisi yung publiko na sa social media umasa ng mga impormasyon kaugnay sa krimen na ito. Eh kayo hindi naman natin sinasabing tinatago po ninyo, no? Yung mga information, alam natin nag-iingat lang din po kayo. No? At may protocol sa pag-iimbestiga. Pero sana naman, yung mga for public consumption no? Sabihin, may suspect na tayo. Hindi na lang POI. Hindi ba? Kaso wala No? Tawag tayo, makailang dial tayo sa tagapagsalita ng PNP. Makapag-set sana ng everyday may update o ganito. Alas 10 ng umaga, mamaya susunod na update, mamaya alas 4 ng hapon. Diba? Hindi aasa sa sinasabing mga unverified information yung pong publiko. Dahil dyan, magkakaroon ng kalituhan. Sino ba? Diba? Ano ba ang paniniwalaan natin dito? Parang mas magaling pa yung social media kesa sa ating mga otoridad. Parang ganun Diba? Mamaya may nakatakdang press conference din yung pong ating tagapagsalita ng West Philippine Sea from Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Agnay pa rin po dyan sa mga updates. Nung nakaraan ay bumisita sa Pag-asa Island. Ito pong si Senator Risa Hontiveros. Sinamahan siya ni Commodore J. Tariela. At nandoon din yung ating pong alkalde sa Kalayaan, si Mayor Billy Alindogan. Silang magkasamang may hawak ng bandila ng Pilipinas ni Senator Risa Hontiveros. Sabi ni Perbas, wala talagang balita sa PNP sa kaso ni Attorney Abrina na tulog na. Yun nga yung ayaw natin sanang mangyari. Opo. Ma-update man lang tayo from time to time ng PNP. Kasi yung mga report ninyo sa taas, sinusunog din naman ng mga general ninyo. Kaya yung ibang impormasyon nakakalabas. Diba? So dapat dito may update din kayo.
Yan ba namang 2 senador ang kapatid? Hindi mo bibigyan ng info kahit kapag general. Diba? Alas 8:45, kaya nagkakaroon talaga tayo ng kalituhan kasi iba-iba yung naglalabas ng ng impormasyon eh. Watching from Tumarbong Rojas, Ma'am Gina, salamat po. Ma'am Vilma Moreno, ayan, lumabas na si pinagsamang Vilma Santos at Alma Moreno. Shout out naman daw sa kanyang mga anak sa Barangay San Jose. Si Dave Alvarez, Vivian Alvarez, Danica Moreno, Jumong Moreno, AJ Alvarez, Danela Moreno, Cherry May Moreno. God bless daw po. Good morning everyone, sabi ni Ma'am Gina Crisostomo. 8:46 ng umaga mga kapuso. Tabay tayo, baka busy lang. Pero Sabado pa natin doon sa Saksi Saturday edition. Kinokontak na natin kaagad yung PNP. Hanggang ngayon, kinokontak pa rin natin sila. Ay saan ba tayo kukuha ng impormasyon? Diba? Bukod doon sa sinasabi nilang dahan-dahan sa mga unverified information, sa pag-share nito, sa pagpapasa nito. Kung yung PNP, wala pong magandang information na maibahagi sa publiko, paano yun? Diba? Sir Kian Santos, good morning din. At kay Sir Martin Cruz, welcome pong muli sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasama ka po ba, Sir Kian, na nandito ngayon sa lungsod? Kung ganon, welcome back. See you po. See you. Ma'am Angelita Navella Cadiena, mga kaibigan natin mula po sa Devant Foundation, good morning. At yung kanilang mga kasama dyan sa Delta P sa Barangay Santa Lourdes. Alas 8:48 ng umaga mga kapuso, tuloy-tuloy po tayo. Papalapit na tayo sa Fire Prevention Month. Kahapon, napakalaking grass fire dyan sa may Inagawan tapos Kamuning. Kasi malalapad dyan yung mga kugunan. Mga nakatiwangwang na mga lote na malapad din yung pong damuhan. Kaya halos hindi mo makita yung daan kahapon diyan sa may parting sur, no? Nung kailan ba yon kami bumiyahe? Huwebes ng hapon, may sunog din, grass fire din dito sa may Baldestamon Village. Sakop naman ang Barangay Santa Monica. Kaya ingat-ingat po tayo mga kapuso, no? Mainit yung panahon, medyo umiihi pa rin yung amihan. Kaya talagang delikado po magsunog, no? At pag kumalat yan, hindi agad-agad marespondihan, maagapan, kakalat at magiging malawak po yan, mga kapuso, no?
Ma'am Evelyn Paduga Dator, good morning din. Mga kapuso, may nakaamba na namang papasuking power supply agreement. Yung Palawan Electric Cooperative dahil ito kasing SIPCOR, hindi pa ba po pwedeng i-terminate ang kontrata dito with the Palawan Electric Cooperative? Ang tagal na kayong pinaaasa nitong SIPCOR. Paleko? Tuloy, resulta niya na hindi pa sila makapag posibleng makaranas muli ng mas mataas na bayarin sa kuryente ang mga konsumidores ng Palawan Electric Cooperative dahil sa pagkaantala daw ng supply ng elektrisidad na isusupply sana ng Siquijor Power Corporation o itong SIPCOR na tinatawag. Parang wala pa ni isang poste nga, no? Correct me if I'm wrong. Kahit isang poste nga yata na struktura nito kung saan ba ito ilalagay, wala pa yata. Mga kapuso, iwanan muna natin yan, ha? Kasi mahalagang usapin na naman yan para sa mga taga Puerto Princesa at yung mga nakakonekta sa main grid natin. Dahil additional na naman yan na bayarin sa kuryente kung sakasakali. Although sinasabi ng Paleco, pag hindi naman daw kailangan, hindi nila ipapasok. No? Yung naka-PSA o Power Supply Agreement na yan or EPSA kung tawagin, mga kapuso. Pero mamaya yan, palawigin pa natin yung ating talakayang kaugnay dyan. Puntahan muna natin, mukhang sa pamamagitan ng video ng mga bata yata pa na nagbabangka-bangka doon sa area, na-videohan na talagang may totoong buhaya yan sa may baba ng Siksikan, sa may Golden Valley. Si punong barangay Balbino Parange ng barangay Siksikan nasa linya natin para dito. Kapbab, magandang umaga. Si June Fred po ito sa GMA Palawan, sa Saksi. Magandang umaga rin, Sir John Fred, at magandang umaga sa iyong mga taga-subaybay. Opo. Kumpirmado na ba tayo? Naniniwala na tayo na may buhaya na talaga dyan sa area natin, Kap, sa may Bakawan area ng Barangay Siksikan dahil hindi na lang ito sabi ng isang mangingisa o ilang mangingis na natin, pero ito na, videohan na talaga. May kuha na pong litrato, Kapitan, Sir. Yes po, ay talagang totoo. Yun ayon sa video na ipinadala sa akin noong nakaraang araw. Opo. Doon din So, po ba, ibig sabihin, Kap, doon din po ba sa lokasyon na yon nakita nung ilang mga kabarangay nating mangingisda na nag-report yes nung una? po, exact, parang nandoon din sa same location. Okay. Yung po bang mga taga-PCSD at PWRCC nakapagsagawa na ng validation noong Saturday, sir, or kahapon? Actually, yung taga-PCSD supposed to be dapat nung nakaraang araw. Subalit may yata may importante siguro silang inano. Kaya mamaya sila magkakandak ng pupunta sa area. Oo. Yes. So sa kabila ito ng kahit na confirm na tayo, naniniwala tayong totoo yung report ng ating kabarangay dahil may video na po eh. So kailangan pa rin po nila talagang i-validate, puntahan yung area, Kapitan, Sir. Yes po. Mamaya nga naka-schedule sila mga 2 o'clock and then mamayang gabi mga 8 pupuntahan din nila ulit. Ayun po, initial na pag-uusap namin sa tagapagsalita ng PCSD, kapag ganito yung sitwasyon na malapit sa syudad talagang kailangang i-extract. So siguro po yun na yung paghandaan natin, Kap, na mahuli ng trap ng mga taga PWRCC
o ng PCSD ito pong buhaya na ito, Kapitan, sir? Para naman ayun. hindi maging delikado sa mga naninirahan dyan sa lugar, ano, Kap? Yes po, talagang ang para sa akin lang dapat mahuli ito at mailagay sa tama kasi pag lumaki ito ng gusto ay mas delikado, mas peligro yung aking mga kabarangay na nakatira sa tabing ilog. Opo. At tama yon na dapat ding i-pursue yung validation para malaman kung ilan talaga sila dyan. Kasi baka umasa tayo na yung nakuha na ng video ay isa at makahuli tayo ng isa. Yung pala may pamilya pa ito or mas marami pa yung bilang nila dyan na hindi lang natatimingan ng ating po mga kabarangay. Ano, Kapitan, sir? Yes po, para sa akin hindi lang isa yan kasi sa lawak ba naman ng area o sa magagaling yan kundi doon sa kung saang pugad siya, nagitlog, hatch na siya, so siyempre kakalat na yan, baka may mga kasama pa yan. Hindi lang yung isa yan. Oo, baka siyempre may kapartner yan dyan. Oo, sa lawak, ano? Mga ilang, ano ba yan? Mga ilang kilometro yung coastal area natin at Bakawanan. Diyan po sa Siksikan, Kap. Mismo sa siguro mga 50 meters galing dito sa may relocation site, ilog na yun. Malapit lang yun more than 50 meters lang. Opo, tapos ang baba niyan halos, di ba, magkakarugtong hanggang Irawan na, puro mangroves na yan, puro Bakawanan, Kapitan, sir. Yes po, magmula sa boundary namin ng Barangay Irawan hanggang Santa Monica, puro kanyan, mangroves. Tapos may mga ilog pa yan, papasok. Yun. So dapat suyurin na yan ang area pala na yan kasi kung meron diyan sa gitna sa inyo sa Siksikan, hindi maaaring sila gumagala din sa Santa Monica hanggang doon sa may Irawan area at hindi nga natin alam yung kanilang population kung nasa ilan na sa ngayon. Sa ngayon, Kap, anong standing order natin na pwedeng ibigay sa mga residente po natin na yan na nga po, talagang kumpirmado na tayo, may nalitratuhan na may nabidyohan ng buhaya dyan sa lugar po natin? As usual, yun pa rin ang ating paalala sa ating mga kabarangay na wag mo na kayong wala mo nang maliligo sa tabing ilog. So, gayun din sa ating mga fisherman, mag-ingat. Oho. Wag yung okay lang gumamit ng mga bangka po siguro at doon sa tulay muna. Pero yung paglusong sa tubig, lalo na paggabi, yun po yung talagang napakadelikado. Ano po, sir? Tama po yun, tama po. Dapat talaga sa iwasan mo na yung paglusong kasi unang-una may kalabuan yung tubig. So hindi natin nakikita kung nasa ilalim ba siya or wala. Sir, yung pinagkakitaan, anong purok po ito ng Siksikan? Ito, nasa may Golden Valley pa ito, area, sa may Purok Bakawan. Okay. Sige po, Kapitan. Salamat po. Antabay kami. Kung matutuloy mamayang hapon, yung pong validation at pagbisita dyan ng mga taga PWRCC at PCSD. Salamat po ng marami, Kap Bob. Maraming salamat din po, Sir John Fred. Good morning. Ang punong barangay ng Barangay Siksikan, punong barangay Balbino Parange. At yun na nga po, yung sa Golden Valley, sa Purok Bakawanan o Purok Bakawan, ay ingat-ingat tayo, ha? Kumpirmado na pong may buhaya. So talagang nung nakaraan, 50-50 lang mga kapuso, yung nakita nung dalawang mangingisda. Pero hindi naman na sinabing guni-guni lang yon. Nakita nila mismo
Kaso nga lang, walang makakapag support. Litrato man lang sana at video. Pero ito na, oo, yung mga agam-agam ay nakumpirma na totoong may buhaya doon po sa area dahil na-videohan na po, no, ng ilang residente, ng ilang kabataan na nagbabangka-bangka dyan po sa area. Alas 9 na po ng umaga, mga kapuso. Balik tayo, mga kapuso. 6 na minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga. Kay Ma'am Angelita Nabella Cadiena, good morning din. At Ma'am Evelyn Paduga Dator, good morning. Punta muna natin ang ating po mga balita mula sa ating mga kasamahan. Unahin natin ang balita mula kay Super Wilmar Abreya. PSA Palawan nagsagawa ng National ID, Advocacy at Registration effort sa Muslim community sa bahagi ng Southern Palawan. Detalye ng balitang yan. Alamin natin kay Super Wilmar Abreya. Super Wilmar, pasok! Super Wilmar, kaugnay dito sa naging activity ng PSA Palawan, pasok! Babalikan natin si Super Wilmar, si Super June. Palawan at Puerto Princesa nagtala ng mahigit 400 kaso ng dengue. Sa detalye, Super June, pasok! Nagtala ng mahigit 400 ang bilang ng mga nagkasakitang dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan na may 5 namatay sa nakalipas na linggo ngayong buwan ng Pebrero. Sa datos ng Victor Born Limaropa, may kabuang 443 cases ang Palawan. Sa bilang na ito, nagtala ang Puerto Princesa ng nasa 113 cases at 2 namatay. Sinundan ng Nara na may 51 kaso, Batarasa na may 42, Rojas na may 39 na kaso, habang may nitarang isang nasawi ang Culyon, Coron at Quezon. Nasa 50% ang pagbabala ng kaso ng dengue ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na may 887. Nangunguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon ng Limaropa na mayroon namang 886 dengue cases at nasa 8 ang namatay. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Super Radio Local News. Balikan natin si Super Wilmar. PSA Palawan nagsagawa ng National ID Advocacy at Registration effort sa Muslim community sa Southern Palawan. Super Wilmar, pasok! Nagasagawa nga ng National ID Advocacy at Registration efforts sa Muslim community sa Southern Palawan ang Philippine Statistics Authority PSA Palawan katuwang ang National Commission on Muslim Filipinos South Luzon Palawan Field Office. Particularly itong isinagawa sa mga bayan ng Nara at Suprun Española. Sa 2 araw na aktibidad, nagsagawa ng intensive information drive ang PSA patungkol sa Community-Based Monitoring System o CBMS, Statistical Surveys, Civil Registration at National ID System. Karin sabay dito, nagsagawa rin ng on-site National ID Registration ang PSA kung saan naabot sa 102 individual ang irehistro habang 251 naman ng mga National ID o e-fill ID ang naipamahagi.
Ako si Wilmar Abrera, Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga barangay ng Cagayan, Silio, Palawan nakatanggap ng tig 100,000 piso mula sa pamahalang panlalawigan. Super Radio Local News. Para saan ito sa detalye? Super June, pasok! Inaprobahan ng pamahalaang palalawigan ng tig 100,000 piso ang bawat barangay ng munisipyo ng Cagayan City, Palawan itong nakalipas sa linggo. Ang cheque tinanggap ng mga punong barangay at kanilang treasurer mula sa Barangay Bantayan, Kalsada, Convento, Lipot North at Lipot South, Magsaysay, Mampion, Musa, Santa Cruz at Takasa. Nakatakda namang ipagkaloob sa mga ang barangay assistance sa dalawa pang barangay nito na kinabibilangan ng Barangay Talaga at Wahig sa mga susunod na araw. Pati sa impormasyon ng Provincial Information Office ay gagamitin na naturang tulong upang mapalakas ang serbisyo sa mga komunidad at mapunduhan ang ilang kagamitan, proyekto at programa sa mga barangay. Ako si John Vice Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala, puntahan po natin ang mga naka-agenda ngayon pong araw sa regular na sesyon ng City Council. Super Wilmar, ano mga pag-uusapan ng ating mga konsihal ngayong araw na Lunes? Pasok! Yes, Super John Fred, hawak na rin natin itong agenda na mapag-uusapan ngayong araw na ito ng Lunes sa ika-30 regular na sesyon na yan ng ika-18 City Council ng Puerto Princesa. Pero ang mga nakalinyada or mga nakahanay para sa first reading and referral, 14 na item ito at ang una-una doon sa listahan ay ang panukalang ordinansa, an ordinance institutionalizing open infra through multitask stakeholder oversight in local infrastructure project and providing for its function and for other purposes. Yan ay sa Committee on Public Works and Infrastructure ang recommended na action yan. At kabilang din dito sa mga nakahanay sa unang pagbasa ay ang mga annual budgets ng mga barangay sa Puerto Princesa katulad ng Santa Cruz Annual Budget for Fiscal 2026 at SK Annual Budget for Fiscal Year 2026 ng Barangay Liwanag. So po June Fred, ang iba rito ay mga communication letters. Samantala, wala namang nakatala para sa mag-avail ng kanilang privilege hour ngayong araw na ito, pero paminsan-minsan kahit walang naitala sa agenda ay may mga nag-avail na kanilang privilege hour. At mayroon ding mga komite na magre-report para sa second reading. Kabilang dyan ang Committee on Ways and Means. May report din ng Committee on Health and Sanitation at gayon din ang Committee on Tourism at ang Committee on Appropriations sa June Fred. Samantala, meron namang nakasalang para sa third and final reading. Yan ang ordinance empowering the Sangguniang Panlungsod to extend the period of payment of business taxes, fees and charges, thereby amending Chapter 3, Article A, Section 3, 8.03 ng Ordinance 794, otherwise known as the Revised Revenue Code of Puerto Princesa City. At yung isa ay yung pag-reclassify ng isang portion ng land ng isang private property. Samantala, ngayong regular na session din, nakatakdang tanggapin ni Commodore J. Tristan Tariela yung paggawad ng pagkilala sa June Fred na inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod noong nakalipas na regular na sesyon na isang resolusyon. Si Commodore Tariela nga ay kanina nag-attend ng Monday flag raising ceremony dito sa ating gusaling paglungsod sa June Fred, at dito mamaya sa regular na sesyon ay personal niyang tatanggapin yung resolusyon na inaprubahan ng City Council noong nakalipas na regular na sesyon. So yan muna yung mga pag-uusapan dito sa regular na sesyon ng City Council. Ako ang inyong kapuso, Super Wilmar Abrera, balik po na sa inyo.
Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Labing-anim na minuto makalipas na ang ikasyam ng umaga. Yan, nakikipag-ugnayan tayo sa tagapagsalita ng CAAP, Mr. Eric Apolonio, no? Patungkol dito sa pagkakalipat ng ilang personnel ng CAAP Area 4, lalo na itong si Manager Muhammad Nagarascal, na doon na muna sa central office. Ano ito? Parang restriction on camp. At bilang pag-iwas na rin, no? Sa mga aligasyong lumalabas diyan po sa palipara ng lungsod ng Puerto Princesa na inuugnay, mga kapuso, dito po sa pagpaslang kay Miss Joanna Infante. Dahil may ilang mga irregularidad, no, na hindi po gusto ito pong biktima na nangyayari dyan po sa paliparan. Pero sabi naman ni Manager Rascal, wala raw silang problema. Ito pong si Miss Infante, maayos daw yung kanilang relationship, work relationship, no? Sa kabila ng ilang mga personnel din ang nagkukwento na napaka-vocal. Ito pong biktima doon sa issue ng korupsyon di umano dyan sa loob ng ating pong paliparan. So, malaman natin, ano, maging yung ating pong DOTR na nakakasakop sa CAAP ay may ginagawa bang aksyon sa mga lumalabas na ganitong impormasyon sa social media. Kasi nga, departamento, ahensya pa rin po nila, no? Yung nababanggit dito. So much better siguro na alamin yung katotohanan sa likod ng mga balibalitang ito. Baka nga isa yan sa naging mitsa noong pong buhay nitong biktimang si Infante para po siya ay paslangin. Tanong, sino dyan? May mastermind ba sa loob ng ating Puerto Princesa International Airport sa mga CAAP personnel na nag-utos para paslangin ito pong kanilang kasamahan? Pati cultural minority group babanggit na dito po sa insidenteng ito, mga kapuso. Ito yung iniiwasan sana natin, no? Kung sana yung pong PNP
ay may regular na updates. No? Saan nakuha yan? Pwedeng report ng PNP Puerto Princesa na ipinorward doon sa kanilang mga higher-ups. Or generals na may nag-leak naman. Kung yan ay totoo, ha, mga kapuso, di ba? May nag-leak at nagbigay ng pasekretong impormasyon sa mga naglalabas na mga balitang ito at bahagi ng investigation ng ating PNP. Paano malalaman na sira ng ordinaryong tao yung CCTV sa International Airport? Baka sa airport din lumabas ng Palawan kung talagang hindi taga Palawan. Yung pong may kagagawan yung gunman. Hindi na ma-check kasi sira yung CCTV ng ating International Airport. Wala na magsalita sa airport natin. Bago na ngayon eh. Yung kanila pong may bagong OIC ngayon, yung CAAP, yung ating International Airport. No? Sa katauhan po ni Mr. Christopher Enriquez na mula naman po sa San Jose Airport. Okay? At siya namang magiging CAAP Center 4 manager. Ito pong si Mr. Glenn Tripolca. No? Galing ito ng CAAP Center 3. Siya ngayong magiging CAAP manager ng Area 4, itong si Sir Glenn Tripolca. Si Mr. Christopher Enriquez ay magsisilbing bagong airport manager ng Puerto Princesa, mga kapuso. So iba yung CAAP manager, iba rin po yung airport manager, ha? Kaya nga po yung dating OIC, di ba? Yung biktima, dating OIC, manager ng airport. Habang ang CAAP manager ay itong si Manager Muhammad Nagarascal. Meron ditong Super Rene. Napulot ni Mr. Kenneth Ledesma bago mag-Iglesia ni Cristo Church dito po sa may Solid Road. Etong ano pa naman, original pa naman. Original copy, ORCR. Na kapangalan kay yun lang, hindi ko mabasa. Dito na lang tayo sa OR. Na nakapangalan kay Dolores Padillo. Kasi bakit yung pangalan naka-imprenta doon din sa label ng San Juan, Aborlan, Palawan. Ma'am Dolores Ilaya Padillo. Tama nga ba ako, Kenneth? Pakibasa mo nga. Kasi nakapatong yung pangalan doon sa
label ng ORCR. Kaya hindi natin mabasa ng gusto. Dolores Ilaya Padillo. Nakapangalan kay Dolores Ilaya Padillo. Itong ORCR na nadampot ni Mr. Kenneth Ledesma. Dito lang, di lang kalayuan sa aming istasyon dito sa may Iglesia ni Cristo Church. Ma'am Dolores Ilaya Padillo, pakipuntahan nyo na lamang po dito sa aming himpilan yung inyo pong ORCR, no? Para saan ito? Motorcycle. Okay. Without sidecar. Thank you kay Mr. Kenneth Ledesma sa paghatid ng napulot niyang ORCR ni Ma'am Dolores dito sa aming himpilan. Alas 9:27 ng umaga mga kapuso. Antay lang natin yung reply ni Mr. Eric Apolonio. Ito. Binigyan na naman tayo ng press release. Okay. 9:27, magbabalik tayo saglit lamang. Pagkalipas lang ng ilang mga hanap buhay at mga paalala natin. Siguro nakatulog na si Captain Brian Rayoso doon sa meeting. Hindi man lang sumasagot no? Sir, update po sa publiko. Ang gusto lang nating malaman mula sa SITG Infante. Kumusta na po? Mas paniniwalaan na po ba namin yung lumalabas sa social media? Mag-aantay kami sa wala sa PNP. Pakilamang po, pakilang. Okay?